Magandang umaga ho sa inyo lahat, Catholic and non-Catholic. June 2, 1988, from the book True Life in God. I prayed now the third day, the whole rosary, and of course, the three prayers the Lord wishes us to pray. Lord, I am Vasula. By persevering, the devil weakens, evil diminishes. Learn the Holy Rosary, embellish my church. Lord means that the Orthodox and Protestants and other churches who do not pray the Holy Rosary should learn it, thus enriching the Holy Church and furthering the devil, crushing him. Heresy will diminish as well as apostasy in the church which has infiltrated because of the unfaithfulness and disobedience. Yes, Basula, love will increase and evil will decrease. And for those who argue, saying that this was not said by me, I will show you how meaningless their arguments are. Their zeal is misguided and they do not seem to see my righteousness. They are declaring only their own ideas. They would be ready to disown me, surprised by the poor instrument. I choose to manifest myself. They will deny you as coming from me. They have forgotten what Scripture says. Scripture says, I have been found by those who did not seek me, and have revealed myself to those who did not consult me. So I, the Lord, tell you, open your hearts, not your mind. Vasula of my sacred heart, you have heard me whisper into your ear. I want to show you in Timothy 1 and 2 everything that has been predicted for the last days of your era. My creation has degenerated and has fallen lower than the Sodomites. Darkness came upon them and a deadly veil. Sent by Satan. Satan has sent many false teachers, false prophets, who appear today as philosophers, teaching dogmas which do not come from me, your Lord. And my children, blinded by their ignorance, fall into the traps set up by Satan. I wish that these parts of Timothy be read in public as a warning. Timothy 1, 4:1-16 and 6:20-21, and Timothy 2, 4:14-26. These prophecies were especially pronounced by your times. Then in Timothy 2, 3:1-17, in this passage it foretells the state of your era to be found now.
for these are the last days before the end of times. Solemnly I request for you all to redouble your prayers for a comeback. My Sacred Heart is open for any soul who will repent and who wills to return to me. Flowers seek always the spirit of truth and discernment before you write with me. Love loves you and will guide you. Come, rest in my Sacred Heart. I will never forsake you. We, us. Yes, Lord. Yes, Holy Mother. This is already the fourth message of to seek the prayer, the Holy Rosary. Because God always reminds us to pray the Holy Rosary. Because the devil do not like the prayer of the Holy Rosary. And also, God always seek us to pray the Holy Rosary. And that's why the devil moves out even in our own house. We have to redouble our rosary. At lagi niyo sinasabi na ang pagro-rosaryo ay higit na malakas na sandata laban sa mga masamang espiritu, laban sa lahat ng mga demonyo. Dahil naghahari sa ating puso ang Diyos pag tayo ay nagdadasal. Ito ho mensahe ito ay pang-apat na ho na ginawa ko ng content para makumpleto ho. Dahil importante ho, ang sabi niya nga ho to get closer to God is to pray the Holy Rosary. Because to pray the Holy Rosary, it diminishes the devil. At hindi ho lamang nagdadasal tayo para mawala sa atin ang mga demonyo, ang mga satan. Kailangan doon natin ang pagsisisi. Umalis tayo, iwasan ho natin ang mga sinasabing kamunduhan. Lalo na ho yung mga nightlife. Wala akong kwenta yung pag nagdadasal tayo, gabi-gabi nagdadasal tayo ng rosaryo, pero iniisip pa rin natin ang kamunduhan, yung nice life. Kailangan umalis ho tayo yun, lumayo tayo sa mga sinasabing kamunduhan. Dahil doon ho lamang natin ang papatunayan na nagsisisi ho tayo sa ating mga nagwalang pagkamali, sa ating mga nagawang kasalanan.
Dahil yung kamunduhan ay isang matinding tukso ho yan Sabi nga ho ng Panginoong Hesukristo, ang daan ho papunta sa aking kaharian ay napakakitid. Bakit ho makitid? Bakit kumikitid? Dahil sa buhay ho natin, marami ho tayong dinadaanan, pagsubok, tukso, kamunduhan, kaya ho't kumikitid ang daan papunta sa kanyang kaharian. Lumalawak ho ang daan papuntang impyerno. Dahil yun ho ang sinusunod na ating katawan na ating iniisip Nga lang sinasabi ho habang nabubuhay ay magpakasaya, magpakaligaya, maiksi lang ang buhay. Lalo nyo pa pinaiksi ang buhay. Pagka ganun ho, puro kamunduhan ang ating iniisip, ginagawa sa ating sarili. Ito sinasabi niya ho, I solemnly request from you all to redouble your prayers for a comeback. My sacred heart is open for any soul who will repent and who wills to return to me. Flowers seek always the spirit of truth and discernment before you write with me. Maliwanag ko. Kung sino man ho ang gustong magsisi, bumalik sa Kanya, ay buong buo niyang tatanggapin na walang anumang kondisyonis. Yun lang ho ay isang malaking hamon na ho para sa ating mga nagbabalik loob, nagbabalik sa Kanya. Dahil nalalapit na ho talaga ang Kanyang pagbabalik. At bago ang kanyang pagbabalik, marahong magaganap ni sasabing hindi ka panipaniwala. Mga Catholic and non-Catholics, isipin ho natin na ang librong to ay hindi ho biro. Ito ay para sa akin, sagrado ito dahil mga mensahe ito para sa atin. Inaanyayahan ho tayo magbalik loob, magsisi, mangumpisal, magsimba sa totoong simbahan. Kung nasaan ho ang the Holy Eucharist, ay yan doon ho yun ho ang totoong simbahan na Katoliko. Pagtibayin ho natin ang ating puso at ang ating isipan na tayo ay dapat hong umiwas sa anumang kamunduhan o pagkakasala. Dahil wala akong hahantungan ng ating kaluluwa Yun ho magdudusa. Sa kaluluwan ho natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa, na siguraduhin ho natin yung pumupunta sa tamang lugar ang ating kaluluwa.
Dahil ang pag tao'y namatay na makasalanan, lahat naman tayo nagkakasala, lamang dapat tayo magsisi. Yun hong sinasabing kung saan doon ho ang kinaruruan ng haring ng mabubuting mga nakaraang tao. Ay doon ho tayo masasama. Ngunit pag ang ginagawa natin ay puro kamunduhan, hindi tayo mapupunta doon. Dahil yung sinasabing Hades, doon sa isang Hades handuduan mga mabubuting kaluluwa. Doon sa isang Hades ho, doon ho yung nag-aapoy. The river of lava, fire. Yun know, dapat ho nating iwasan. Nagawa ko na ho ng content yan Yung ang Diyos ay gumawa ho ng dalawang kawa, 2 rivers of fire. Yun ho, wala nang ligtas. Mag-isip ho tayo ng maganda at hindi ho masama. Meron ho ditong sinasabi yung scriptures. They would be ready to disown me, surprised by the poor instrument. I choose you to manifest myself. They will deny you as coming from me. They have forgotten that Scripture says, I have been found by those who did not seek me, and have revealed myself to those who did not consult me. So I, the Lord, tell you, open your hearts, not your mind. Vasula, my sacred heart, you have heard me whisper into your ear. I want to show you in Timothy 1 and 2. Everything that has been predicted for the last days of your era. My creation has degenerated and has fallen lower than the Sodomites. Lower than the Sodomites. Ganon ho, mas makasalanan na tayo kaysa dun sa Sodom and Gomorrah. Kaysa dun ho sa panahon ng amang Noah. Naging doble ho ang ating ginagawang kasalanan. Dahil sinasabi niyo rito, my creation has degenerated, has fallen lower than the Sodomites. Darkness came upon them and that deadly veil sent by Satan. Satan has sent many false teachers, false prophets who appear today as philosophers, teaching dogmas who do not come from me, your Lord. Ito yung matatalino Ito yung mga philosophers. Na nagtuturo ho dahil matalino sila.
na ang lahat ay tama. Ngunit paano ito? Satan has sent many false teachers, false prophets, who appear today as philosophers teaching dogmas, which do not come from me, na hindi ho galing sa Kanya. Mga propeta, mga teachers, isa na ho dito yung mga iba-ibang sekta. Mga teachers ho yan mga nagbabasa ng Biblia, binabago nila ang nakasulat doon sa Biblia. Doon nga sa isang mananampalataya, tawag ko ito mananampalataya, yung nagtatayo ng iba-ibang sekta. Dahil doon sa Biblia wala siyang nabasang purgatorio. Dito sa libro ko to, mayroon ng purgatorio. Wala na hong kasinungalingan dito, puro tama ho ito Binabago nila yung nakasulat doon sa Biblia. Yun lang ho isang malaking kasalanan Siguro kung naunaan akong maaga kung napasa akin itong libro ito, nagtayo na rin ng isang sekta. Hindi na ho dapat mangyari ito. Dahil itong libro ito ay mensahe na ho ng pagsisisi. Magbalik loob na tayo sa Diyos. Wala na tayong gagawin kundi maging magpakabuti. Kundi man natin magagawang magpakabanal. Maging mabuti na tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Dahil yun ang importante. Ito ay kumukumpleto na ho ng tungkol doon sa pagdadasal ng rosaryo. Pang-apat na ho ito. Maraming salamat. At ganoon din ho, maraming salamat to. At marami na ho nakakasumpong sa aking mga ginagawang video sa aking YouTube channel. At marami na ho nag-view, marami na ho viewers. Ituloy lang ho ninyo ang pag-view. Dahil yun ho ay para sa inyo din naman. Gawin nyo hong inspirasyon sa inyong buhay, yung mga mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo sa aking channel, YouTube channel, True Life in God. Malaking tulong ho ito sa inyong mga kaluluwa. At sana po marami pa hong makapanood nitong aking mga video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain tayo Diyos sa mga pangyan sa lahat. Subscribe on my YouTube channel. Maraming salamat po.